Panga. Ito, medyo bago itong ibibigay natin sa ating mga kasultada ngayon. Yung bloodlines na to talagang medyo authentic at kakaiba doon sa mga usual na nakikita natin. Siyempre, makakasama po natin mga kasultada, Mr. Rico Nabong, para bigyan tayo ng kaalaman dito sa mga bloodlines na to. Ay, ako po si Rico Nabong. Medyo matagal na rin sa industriya ng pagmamanok. Can you give our televiewers what is the difference between the Oriental and the Asil? Pagkaka-explain nila, ang asil is yung mga manok na yan, yung ganyan ang itsura, yung na nanggagaling, nag-originate ng India, Pakistan, Bangladesh. Stocky sila, malapad, may magandang laman, magandang breast muscle, medyo mas maiksi yung legs, pero mas puro Bulky yung para dating. silang weightlifter. Ah. Kumpara sa mga Shamu or Thai na medyo parang Lean and tall. pang-track and field naman ang mga itsura, yung mga ganyan. Ang Orientals, galing sila sa asil na na-cross sa iba't ibang na naging ganon. Orientals, usually yung galing Burma, ng Myanmar, ng Thailand, ng Vietnam, Cambodia, Laos. Kung i-consider na rin natin yung Japan at yung mga Shamu as Oriental, parang yun ang pinagkaiba nila. Okay, so paring Nag-match. Melvin, this is the moment. Ipakita na natin, Yes, partner, na yung mga hinihintay ng nababanggit ating ni mga Boss Rico. televiewers na maipakita sa atin ni Boss Rico ang iba't ibang bloodline, iba't ibang itsura, and their characteristic. A little bit history na itong mga manok na to. Eto na po. Ito yung Bingam Asil. Nag-originate sila sa Pakistan. Ang pinakaiba talaga sa kanila, straight comb. Maganda silang pumalo sa sa katawan. Yung iba kasing asil, naghahanap ng ulo. Yes, Yes. headhunter O sila. headhunter. Oh. Yung ganito, kung anong nasa harap, kung pakpak yan nasa harap, Ah, buntot, Kahit saan angulo. papaluin nila. As we all know, Oriental and Asil is a picom. But how come na meron palang gantong klaseng manok na coming from Pakistan na sabi nga natin parang Melvin, nung unang kita natin parang claret type. oo. Pero how come na straight comb sila? Mhm. Alam mo, kahit sila, hindi nila masagot yan eh. Binili ko tong pinakalolo nito kay Nasser Sabden. Nakuha niya to sa isang Indian din na taga Kentucky. Siya nag-import yan. Ayun na, unique siya, di ba? Yes. Tapos may talent din siya na siya lang din ang meron. Mabait oh. Tama. So, yun din ang hindi rin, wala rin makapagsabi eh. Sa Yeah, pinaka-rare na bloodline. Marami rin kasing straight comb na may makita ka rin Oriental na Yes. straight comb, pero hindi rin nila alam kung ano. So, ito, isa sa mga ko to, treasured na bloodline. So this particular bloodline is ito na yung mga ini-infuse nyo. Oo, Daan-daan isa gumagawa kasama na kayo. yun. Oo. Ito sa mga broodcock. And talagang napakaganda parang Melvin, no? Rare and unique Oo. na partner. And this is the Pakistani Bingam Asil. Bingam Asil. Ito naman po ang ating Sab Viper. Galing kay Mr. Nasser Sab ng Texas. Ito yung isa sa mga una kong free research sa Siya yung may unbeaten record sa AABA. Maliit siya kumpara sa iba, so para siyang Reza type na asil. Nung bago siya sa akin, nung bagong galing siya sa Amerika, nasa bahay lang namin siya sa Pasay noon. May dumating din ako na Dink Fair na sweater at that time. May yellow legats din. Inspire ko siya rin sa Dink na stag rin. Nagulat na lang ako nung una nilang nabanggaan. Mas mataas pa siya lumipad. Parang sabit yung sabit yung teka. Salto. Oo, salto. Sabi ko ba? Di bumalik, syempre. Ganun pa rin. Sabi ko ba? Iba, maganda lumipad, tsaka ang ganda bumigay ng paa. Ito yung una ko na medyo naging masaya na ako sa naging masaya na ako sa labas ng So, sa nung mga panahon na yon, siya yung sabi ko, yung sa pinaka-importante kong manok sa farm kasi
pwede mo siya ilaban ng naked heel. I-cross mo siya for naked heel. I-cross mo rin siya pan sa Texas. Okay din. Pero isipin mo, ito matanda na to, mga nasa 4 or 5 years na to. Pero tignan mo yung ulo niya, ang liit lang, di ba? Maiksian to ka. Ang half and half niyan sa Texas, maliit lang din ang ulo. Pero may kita mo expression ng mukha na asil. Sabi ko nga, kung gusto mong pagandahin, pwede rin kasi ang lit na ng ulo eh. Para siyang mga round head lang din talaga. Tama. Kung mahawakan mo siya, hindi pa rin siya yung exaggerated yung laman. May picture pa rin Compact lang siya. din. Compact lang siya. Yung dating Pero niya. hindi siya yung parang Cornish type. Ah, Ang Viper, ang isa sa nagustuhan ko sa kanya, ang muscle niya, nasa proper places lang. Tama. Walang excess. Again, this is the Saab Viper. Ito naman ang Saab Brazilian. Kay Nasser Saab ko rin siya nakakuha. Isa sa mga very dependable na bloodline ni Mr. Nasser Saab ng Texas. So ano siya, Brazilian. Pag sinabing Brazilian, mainly Shamo na may asil. Na may konting Spanish foul. Yun ang Brazilian. So ito naman, ang sabi niya, nung in-import ito sa New York ni Mr. Osipinto, nag-decide siya nung parating to, gusto niya na bumalik ng Brazil, kaya naipasa kay Mr. Nasser Saab. Tapos yung pinaka main composition nitong Saab Viper, halos pure na Shamo siya halos. Siya yung wala siyang Spanish blood. Kung meron man siyang asin blood, baka kakaunti lang. So ito naman yun, isa sa mga importanteng manok ko for naked heel. Although ngayon, so matapang rin kasi siya, maraming ibang breeders ngayon na binibreed siya na para cross na panglaban ng mga yung Vietnam, cross sa Vietnam. Yan. O yan naman, yan ang sa Brazilian. Ito naman po mga kasultada, ang Saab Hammer. Itong asil na to, basically ito yung yung mga bloodline ni Pat Patterson na kinip ni Mr. Saab. Isa sa mga dependable, medyo sabihin natin authentic na asil din talaga na yung characteristics niya, kung anong hinahanap mo sa asil, nandito yon. Ito yung medyo malaki-laki din, nasa mga 3 kilos. So, yun, ito, isa sa mga base blood na pang naked heel. Pang naked. Oo, kasi para sa akin, medyo malaki na siya for Pero kung pang, yun na nga, ang uso ngayon yung laban ng Vietnam na 3 kilos, na cross ng American. Ito yung pwede rin recommended. siguro. So, ito ang sa Hammer. Ito naman po ang Pakistan Asil. Kakulay niya si Viper, although marami dito lumalabas white leg. Ang ulo niya malaki. Tapos hindi siya pareho ng Viper na makinis yung mukha. Ito medyo may kulubot, 'di ba? Siya naman siya, yung napag-usapan natin kanina na ang mainly ang Asil is game. Matapang siya, style wala siya masyadong style. Power gameness lang talaga. Sasabihin nga nung iba, walang diskarte, walang Pero, siya magpapanatili ng tapang sa kahit anong bloodline na pang naked heel. Masyado na ring malaki to for yung laban natin sa Pilipinas. Since mabilis naman din siya sa laki niya, as lang mga galing Pakistan, pwede rin siguro to sa laban ng yung sa ibang bansa, sa yung pang-export. This is the Pakistani Asil. Mga kasultada, ito naman ang Iron Spur Belgian Shamo. Nakuha ko siya siguro mga 10 years ago sa Europe. Family of fighters sa Europe, no? Ang laban ng
ng mga Shamo sa Europe, legal yata yan sa sa parte ng France. So ang mga Belgian Shamo, to be politically correct, dapat Shamo lang. Wala naman talagang Belgian Shamo. Pero since yung locality kung saan natin nakuha, Tama. dinidikit natin doon. So, kasi ang mga sa Europe, ang mga Shamo, maraming fancier, fighter and fancier na rin na makikita ka sa Belgium. So, ito ang characteristics ng Shamo. Ibang-iba silang katawan nila sa iba. May sa mga ibang oriental, may pitcho, lawit ang pitcho. Pero ang pinakagusto ko sa kanila, itong particular na line na to, may game na siya, kaya niyang tumanggap ng palo sa katawan. Kung ang laban ng Oriental, ng Naked Heel, Or sa leeg. ulo-leeg lang, kayang-kaya nila yon. Walang, kahit buong magdamag kayong oras ng laban yan, walang problema yan, leeg. Akala natin, mas masakit yon. Hindi. Sa manok, mas masakit sa kanila yung palo sa katawan. So, kaya ako kinipit to, dahil nga doon sa tatag niya rin sa, bukod sa, syempre, ang trademark ng Shamo is yung accuracy ng cutting, yung kaya niya yung bugbog sa katawan. So, again, ito ang Iron Spur Shamo. Ayun po mga kasultada, pinakita natin ang iba't ibang linya ng asil na meron kami dito sa Pilipinas. Marami pa yan, marami pang ibang oriental, asil blood na hindi pa namin pinapakita. Some other time, pag-usapan natin, Brother Melvin, Brother Marlon. About the Cuban. Cuban. and Marami the po rest, eh. Marami, Si yung Boss Thai, Rico. yung mga plackers, hindi pa natin marami, napaka nitong Yes, so, game ng Naked Heel din, saka itong iba-ibang oriental breed na ginagamit natin. Boss, maraming Boss, salamat Rico, sa iyo. thank you. And thank you Thank very you. much Oo. no, sa iyong pagpapaunlak sa interview ito. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po at sana po nag-enjoy po kayo. Hanggang sa susunod na linggo mga kasultada, maraming